Maupay na hapon. Prayan na kita. Tayo muna tayo. Mag-pray muna tayo. Let us pray. Father God, thank you po for dinaliwat kami. Sama-sama kami ngayong araw na ito. As we study Psalm 119, 105, O Lord, buksan niyo po mga puso namin, mga minds namin, na makita namin ang salita mo, na ilaw ito sa aming landas at gabay sa amin bawat desisyon. Help us not just to hear your word, but to follow your word in our daily lives. Speak to us now, Lord, through the pages of the Bible. In Jesus' name we pray. Amen. You may all be seated. Okay. Ano na-notice niyo dyan? May kulang ba? May kulang? May dakulang? Pagawas mo balay, ano automatic ninyo gindadara? Cellphone. Paminsan pag nakalimutan nyo pa, babalikan nyo pa, di ba? Wallet. Susi. Okay? Hindi mo yung nakakalimutan itong mga bagay na yan. Kasi alam mo sa sarili mo, kailangan mo yan. Pag wala yan, may problema. Diri ka makakatawag, diri ka matatawagan, diri ka makapag-text, check ng message, makapag-selfie. Diba? Pag wala ang cellphone mo, di ka makapag-post sa FB, TikTok, or Instagram. Tama? Okay. Wala rin yung wallet mo. As if nowadays may laman pa mga wallets natin. You know? Siguro, oo. IDs, nandyan yung mga laman yan. Tapos, kung wala rin yung susi mo, di mo madrive ang motor mo, kotse mo, kailangan mo yan. Hindi ka makapasok sa bahay. Tama? Okay. Pero, amo init realidad sometimes. When we come together in fellowship, sa Sundays, yan na. Yes, dala-dala mo yung gin-mention ko. Pero pinaka-importante na dapat mo dala on this day, hain. Natutulog sa bahay. Klaruhon ko lang ha. Hindi ko sinasabi na kailangan good papel na Bible ang dala mo. Kasi yung iba, may danira app at cellphone. Parehas ko. Okay? Okay yan. Okay lang ito. I use my Amazon Kindle Reader pag nagbabasa ako ng Bible ko. Kasi anap na yung mata ko. And then makuri basa ako ng mga fonts. At least, sa app mo, sa cellphone mo, napapadako mo, napapagutiay, di ba? Katulad kong bulag na apat na mata, makuri. Ganon rin kayo. You will experience it one day. But when I prepare messages pang Bible study natin, gamit ko pa rin yung paper Bible ko. Okay, you have a digital app sa smartphone mo. Pero ang tanong, ginaabrihan mo ba ini? Sinusundan mo ba? Are you able to mark passages? Importante yan sa digital Bible mo. Diri issue kung papel or digital. Ang issue, dala mo ba ang Word of God sa puso at sa harap mo? Barang makadto ka examen, waray ka ballpen, waray ka lapis, pupunta ka sa gera, kailangan mo ng sandata, di ba? Makadto ka madilim na lugar, what do you need? A flashlight or a lamp. And yet minsan, okay lang sa atin. Para bang nasanay na tayo na pumunta sa church empty-handed. Okay, may Bible ka nga sa cellphone mo, and you say, break ko, magbabasa ako ng Bible ko. And when that break time comes, you grab your smartphone, your app, nakita mo, uy, nagbi-blink yung cellphone ko. May nag-like sa FB post mo, may nag-share ng story, may notification ka, Shopee, before you know it, tapos na-unbreak mo. Reality talk lang kita, ha? Amo gihap ako sometimes. Okay? May moments din na sasabihin ko na, mamaya na ako magbabasa ng Bible, later na lang. You know, pag may time na ako. Pero alam nyo, na-realize ko na hindi o diri problema ang time. Problema ang priority.
Pare-pareho lang tayo, lahat tayo busy, lahat tayo may ginagawa, lahat tayo may distractions, hindi tayo kulang sa oras. Ang totoo, marami lang tayong prioritize. Kaya mga kapatid, I'm telling you this kasi perfect ako. A contraire. There goes that word again. On the contrary, very good. Okay? Kasama niyo ako dito. But, I'm saying, let us not stay this way. Make time for the Word of God, not just on break time, at home, but most importantly, when we come together as a church. Ang church, kids, diri ini building, ha? Ang church, diri building. Ang church is when a body of believers, kita, in Jesus Christ, come together and fellowship. Okay, amo tun in church, diri itong building. And when believers come together, we come together to study the Word of God. Tama? And where do you find the Word of God? A Bible. Where is your Bible? There you go. There you go. Okay, now, enough of that. Just reminding you guys. Ang title ng Bible study natin yan na pag alam mo ang salita ng Diyos, kilala mo si Jesus. Ang main text natin can be found sa iyong Bible sa Old Testament sa Book of Psalms, Psalm 119, 105. After the Book of Job. Where was I now? Okay. Now, something to tickle your curiosity, ha? Some say, kasi I told you, the Book of Psalms comes after the Book of Job. Now, in the Book of Job, they say, amo inin pinaka-oldest book ha Bible. Pero diri 100% sure iton. Bible scholars think kasi na when it was written, there was no mention of Israel yet. There was no mention of the law or the Ten Commandments, and there was no mention of Moses. So the Book of Psalms, after yan, sa the Book of Job. Makita nyo nga niyang Job, after niyan, Psalms na. Then, after that, Proverbs. Okay? I'm just getting us to go back to basic, simplest as I can. So ang Book of Psalms is a collection of songs, prayers, and poems written to God. Sino sumulat ng songs? Si King David, isa yan. May na pa mga iba. Asaph, sons of Korah, King Solomon. Kilala niyo si King Solomon? Anak ni David o ni Bathsheba. Resulta ito ng kasalanan ni David, si Solomon. Kumadto King David hatori, nakita niya may naliligo, taking a bath, kaya Bathsheba. Joke. Okay? Anyways, you do not say Psalms or Psalms 119, 105. You don't say that. When you say Psalms, yan yung kabuuan ng the Book of Psalms. Okay? When you refer to a particular part ng book, like itong main text natin yan, you just say Psalm 119, 105. Okay? So, open your Bible to Psalm 119, 105. Basahin ko na lang. Hala, na parang itsuga. Oh, okay. Okay. Psalm 119, 105. Ang salita mo ay ilaw na guide ko sa daan at liwanag sa aking nilalakaran. In English, it says, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Oh, you love this. There is a song about this, sung by Amy Grant. Your word, di ba? It's a lamp to my feet. May dakita version ito. And we will watch it later. And we have a new virtual member at church natin. I will introduce her to you later. So get excited. Matima na unta taton service, then we will watch it. Okay? Anyway, balik tayo. Ibig sabihin nito, ang Bible hindi lang decoration. Hindi lang itong pandekorasyon.
Hindi lang pang display sa bahay o pampaalis ng masamang espiritu or panaginip. And definitely not for Sundays only. Ilaw natin ito, it is your light. Now imagine this. Naglalakad ka sa gabi sa Dulag Cemetery dito sa Katmunan. Pauli iyo. Okay, brown out. Walang ilaw sa kalsada. Tapos you tell yourself, okay lang to, kabisado ko naman to. Maiha ko na inigin kukuan, nilalakad. Delikado, karadlok. Di ba? Pwede kang madapa, pwede kang makatapak ng Carabao poop. O pwede kang mahulog sa newly dug pit. Di ba? Wala mo gihapit aton spiritual life. Kung wala kang word ni God, naglalakad ka sa dilim. Kahit sabi mong, maihan na ako na Kristiyano. You know, kung hindi ka naman nagbabasa, prone ka pa madapa sa temptation, maling desisyon, at kasalanan. Now, guys, don't get me wrong. Listening is good. Okay? Sabi nga Apostle Paul sa Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Sabi dito sa Tagalog, kaya nga, nagkakaroon ng faith ang tao pag naririnig niya ang mensahe at naririnig ang mensahe pag pinipreach ni Christ. Galing yan sa ang Bible Pinoy version. By the way, folks, ang ginagamit kong Bible para din yung ang Bible Pinoy version. Again, we focus on the simplest talaga na maintindihan ninyo, lalo na mga kabataan. Importante ang pakikinig, pero hindi sapat. Hindi pwedeng hanggang pakinig lang, kasi kung mamiminaw ka la, you quickly forget it, pagkatapos ng service natin, limot na. Di ba? Parang ganito. Nagkita ka ng YouTube tutorial kung paano magluto ng pinakamasarap o yung tinatawag na killer adobo. Okay? Kita mo from start to finish. Sabi, wow! Gets ko na. Ganun lang pala kadali. Pero waray ka pumalit ng ricado, hindi ka naghiwa ng sibuyas, hindi ka nagluto. Ang tanong, marunong ka ba magluto ng killer adobo? Hindi. Okay? Hindi mo kasi ginawa. Hindi mo hinawakan. Hindi mo sinubukan. Ganon din sa salita ng Diyos. Diri enough na dungog mo lang every Sunday, kailangan hinahawakan mo ang Bible mo, binabasa mo, at ina-apply mo. May daging sulat, Luke. By the way, ang sumulat ng Acts of the Apostles is the same writer na sumulat ng the Gospel according to Luke. Gospel yan ha. Matthew, Mark, Luke, and John. Amo itong Gospels. Si Luke ang sumulat ng isa sa Gospel. Tapos siya rin yung sumulat ng the Book of Acts. Kids, tandaan nyo yan. He Luke, disciple and follower of Jesus. Diri hiya apostol. Not a member of the 12. Magkabagkada ni Apostle Paul. He was also a doctor. Acts 17:11, sabi ni Luke, ang mga taga-Berea daw, gustong-gusto nila paminawon mga tinuturo ni Apostle Paul. Pero hindi sila basta-basta lang nakikinig. They search the scriptures, kung inline ba ang tutdo ni Apostle Paul sa Bible. And that time, what did they have? Waray nila pa New Testament, Old Testament by Dananira. Ibig sabihin, nakinig sila. Pero, gin-check nila kung tinuod ba yung sinasabi ni Paul. Imagine that, ha? Si Paul, apostol na yan, preacher na yan, sumulat ng 1/2 of the New Testament, pero pag uwi nila, naniniguro pa rin talaga sila. They check kung ano bang tinutuddo ni Paul, kung inline ba sa Bible. Now, think about this. Kung sila nga, sine-check nila si Paul, kayo pa kaya nakikinig sa akin? Or sa amin ni Brother Osmer, dapat sine-check nyo rin ang Bible niyo. Habang
nagsasalita ako dito. Dili lang kay, you trust me, akong gin-share, but because you love the Word of God, you love the truth. Gusto niyong makita mismo ng sarili niyong mga mata kung ano talaga ang sinasabi ni God. Diba? Real talk lang kita. Hindi pwedeng ganito lang ang Christian life. Kuya, feed us. You know? Ano bang mensahe ni God? Yan na. Pakainin mo kami. Every Sunday lang. Diba? And that's not growth. Mga kapatid, that's not growth. That's called dependency. Okay? Nagdi-depend lang kayo kung anong kinifeed ko sa inyo. Tuwing linggo lang pag yun. Diba? Sabi ni Apostle Paul, hold on. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3:16 and 17. Ang lahat ng mga nakasulat sa scriptures ay galing sa hininga ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway sa mali, pagtatama ng likong gawain at pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay. Para ang bawat nagsiserve sa Diyos ay maging qualified at ready na gumawa ng lahat ng klaseng mabuting gawain. In English, all scripture is God-breathed, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Hindi sinabi dyan, pastor lang ang dapat thoroughly equipped. Okay? Para itong hangatanan. Para sa youth, para sa nanay, tatay, para sa new believer, lalo na. God wants you to be equipped, not spoon-fed forever. Ganito yan. Parang bumili ka ng lechon sa fiesta. Fiesta natin din napalit ka ng lechon. Tapos sinabi mo sa kaibigan mo, Tol, ikaw na lang kumain ng lechon, tapos kwentuhan mo na lang ako kung anong lasa. Diba? Nabusog ka ba? Waray! Okay? Naglaway ka lang. Diba? Ganon din sa Word of God. Hindi ka mabubusog sa kwento ko. Okay? Hindi ka lalago sa revelation ng iba. Kailangan ikaw mismo ang kumain. Kailangan ikaw mismo ang magbasa. Now, let's be honest. Bakit nga ba tayo hindi nagdadala ng Bible minsan? Eh kasi kuya, mabigat. At saka kuya, ada naman akong cellphone. Oo, lagi ada yung cellphone mo. Pero pag may notification nga patay mo na ang Bible app, open ang Facebook. Am I right? At saka, nakikinig lang naman ako. Okay na yan. Minsan, hindi natin nakikita value. Diba? Hindi natin nakikita ang value kasi pag importante, valuable talaga sa iyo isang bagay, dadalhin mo yan kahit mabigat. Pag nakikinig ka lang, pero hindi ka nagbabasa at hindi ka nagsusulat, nagiging passive ka. Si rin ni James 1:22, gawin niyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan niyo lang yon, niloloko niyo lang ang sarili niyo. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Nakatch niyo ito? Deceiving yourselves. Niloloko niyo lang sarili niyo. Okay? Akala mo okay ka. Akala mo strong Christian ka kasi umattend ka every Sunday. Pero ang totoo, hindi ka lumalago. Let me say this slowly, guys, mga kapatid. Kung ang relasyon mo kay God ay nakadepende lang sa pakikinig tuwing Sunday, mahina yan. Hindi lalalim, hindi tatagal. One day, hindi tayo magkakasama. Hindi tayo lagi nagkakasama-sama, di ba? Hindi mo kasama ang worship team, waray ka simbahan, nasa work ka, nasa school ka, mag-isa ka sa kwarto mo,
may problema ka, may struggles ka, may temptations ka, anong gagamitin mong sandata? Kung wala kang word ni God sa puso mo, mahihirapan ka. Pero kung ikaw mismo nagbabasa, nagmamarka, nagsusulat, nagmumuni-muni sa word ni God, lalakas ka. And you will stand firm. So, amo nita akong challenge sa ating atanan. Di rin komplikado. It's very practical. Number one, next Sunday, dadaan niyo yung mga Bible. Okay? Kung wala kang Bible, bibigyan ka ng church free. Okay? Kung digital, put it on airplane mode muna. Or walang samok. Magdala ka ng maliit na notebook at ballpen. We tried that here one time. Kasi yan nakasanayan ko doon sa amin sa US. You know, we have that. Pero most of us, isusuratan namin ang aming mga Bible. Eh, diretso na. Okay? Pero we tried that here. Tapos, number 3, magsulat ka. Kahit isang verse lang na bagang, uy, tinamaan ako noon. Have you guys experienced that? Na parang, ikaw ang pinapatamaan ng salita ng Diyos. Write it down. Diba? Ganun lang. Sulatan yung Bible nyo. Go ahead, write it sa Bible nyo. Magsulat ka sa Bible nyo. And that's how growth begins. Ang isang Christian o growing Christian, hindi lang nakikinig, nagbabasa siya. Hindi lang nagbabasa, nagsusulat siya. Hindi lang nagsusulat, ina-apply niya. Kaya mga kapatid, hindi ko gusto na masala kayo sa akin o kang Brother Osmer. Gusto ko sana matuto kayo tumayo sa mga sarili niyong paa gamit ang salita ng Diyos. Because the goal is not, uy, ang galing ng turo ni Brother Osmer sa ni Kuya Dodi. That's not the goal. The goal is, lumalalim ang relasyon ko kay God kasi may napulot ako yan na naisulat ko ngayon sa akong Bible. That's how it's supposed to be. Dinhi ato na fellowship natin dinhi, the Love Christian Fellowship, we talk about making things relatable aton kinabuhi dinhi. Practical, yung maintindihan ng mga kabataan rin. Okay? Ibig sabihin, hindi lang tayo nakikinig kung sama-sama natin binubuksan, inuunawa natin at ina-apply natin ang salita ng Diyos sa totoong buhay natin dinhi hadulag. Sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, simple, malinaw, at practical. Pero, hindi lumalayo sa tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Gaya nga sabi ni James sa James 1:22, be doers of the word and not hearers only. Kaya hindi tayo dapat satisfied sa pakinig lang. Gusto natin ma-practice. Parang ganito lang yan. I know you guys are gonna love this. Hindi ka matututong magluto ng escabeche. Oh, I love escabeche. Noon yun, pero ngayon. Kung manunood ka lang na tutorial, kailangan mismo ikaw magluluto like this. Diba? Has to wake you guys up. Kung manunood ka lang ng tutorial, hindi ka matututo magluto. Okay, kairum mo na isda. Pero that's how you cook it, di ba? You fry the fish first, and then you put on the ricado. And that's escabeche. Anyways, nakuha niyo yan? Ganon din sa word ni God. Kailangan hindi lang naririnig, kundi ginagawa sa araw-araw. Sabi ni Apostle Paul sa Colossians 3:16, sana mapuno ang buhay niyo ng salita ni Christ. Let the word of Christ dwell in you richly. Hindi sinabi, visit you weekly. Dwell. Dwell, okay? D-W-E-L-L, tumira. Sa Tagalog, dwell. Manahan sa iyo araw-araw. Kaya, repeating James, sabi niya, don't just hear the word. Hold it
read it, and live it. Okay? Kaya, I wanna end this Bible study. Short lang kita kay may danaton communion today. May kasabihan, kung ang imo Bible bagan bag-o lagi hapon, bangin ang imo kinabuhi waray pamabag-o. Okay? Let me repeat that. Kung ang imo Bible bagan bag-o lagi hapon, bangin ang imo kinabuhi waray pamabag-o. Okay? Let's pray. Lord God, thank you po muli sa salita nyo, sa napakinggan namin ngayon. We pray, Lord, na maisabuhay namin araw-araw itong mga salita nyo natutunan namin ngayon. Patawarin niyo po kami, Father, na sa mga times na mas inuuna namin ang ibang bagay ka sa salita nyo. Minsan, andyan lang naman ang Bible pero hindi namin binubuksan. Nasa kamay na namin, Lord, pero hindi namin pinapakinggan. So we ask, Lord, change our hearts. Bigyan mo kami ng hunger for your word, hindi lang kada Sunday, kundi araw-araw. Remind us na ang salita mo, ang aming gabay, ang aming ilaw, at ang aming sandata. Lord, from today, tulungan mo kami maging doers of your word, not just hearers. At makita sa buhay namin ang mahal namin ang salita mo. Marami pong salamat sa pag-aral namin ng salita niyo ngayon. In Jesus' name we pray. Amen.